Panalo na naman ang koponan ni Renz Bando sa isang PBA team. Although sa ngayon hindi pa sila ang best team sa KBL dahil wala pa sa 100% condition ang kanilang import na si Omar Spillman na bali-balita na maaring palitan kung hindi magbago ang kanyang kondisyon less than a month mula ngayon. At sa laban nga sa TNT ay pinag-focus nila si Spellman sa depensa at rebounding pero yun lang ay nasobrahan daw sa pag-attempt sa tres. Pero still ay hindi pa nawawala ng pag-asa ang coaching staff na 100% na makabalik sa dating game shape itong naturalized ng Lebanon. Dagdag naman ng coach ng Anyang ay hindi pa ganun kataas ang kanilang confidence. Ito na sana pagkakataon ng TNT Tropang Giga para makasungkit ng unang panalo sa ESL. Pero sila ay binigo ng defending champion. Aminado ang coach nila rin sa Bando na kailangan pang ma-improve ang kanilang performance. Sa simula raw ay maganda, pumapasok ang mga tres, pero sila ay nangamote raw sa depensa. Pero may isang bagay na dapat maging inspirasyon ng mga Filipino coach. Ito ay ang pagiging focus sa laro at sa liga ng ESL. Ayon kay Coach Kim Sang-shik, isang bagay kung bakit sila nanalo sa game na ito. Ito raw ay hindi sila nawala ng focus hanggang sa dulo ng game na nagresulta for another win. At ayon sa ibang KBL reporter ay nakapokus daw ang Anyang Red Boosters sa team play kumpara sa TNT na nakafokus ang laro kay Jefferson. Dito nagpapakita ang advantage ng Anyang dahil ang kanilang dalawang import ay matagal na sa kanilang team kumpara sa mga import ng TNT katropa. And speaking of TNT, sa nangyaring presscon, sabi ni Coach Reyes, paghahandaan daw nila ng maayos ang kanilang mga natitirang EASL games. Well, na-school nga ba sa coaching itong TNT? In fairness ay maganda ang pinakita nila sa game na ito. Pero pwede nating sabihin na mayroong natutunan si coach na nag-motivate sa kanya na galingan ng paghahanda sa mga susunod na games ng EASL. Mahirap din namang kalaban ang isang team na katulad ng Anyang na ilang taon nang kasama ang same import at nakasama pa sa championship last year ng EASL. Kaya kailangan na pag-iktingin pa ni Coach Reyes ang kanilang coaching strategy. So overall, sa nangyaring game ay parehong nakinabang ang dalawang team. Umaasa na tumaas ang confidence ng Red Boosters, sa kabilang banda ay na-challenge naman ang TNT Tropang Giga. Para naman sa mga TNT players, si Calvin Oftana ang pumukaw sa atensyon ng coach nila rin sa Bando. May pagkakataon na napailing itong si Coach Kim Sang-shik following sa tres ni Calvin. Sadya talagang naging markado itong si Oftana na naging top scorer sa mga locals na nakapagtala ng mala import na production, scoring 25 big points.